NPA, ano naman na nagtulak sa'yo para magbalik loob sa pamahalaan? Bali, na-aresto ka. Siguro ikwento mo sa amin yung mga circumstances bago mo naisipan na sumuko. Nung tumitindi ng excuse, yung LIC, Ano yun? Low Intensity Conflict na yan, yung mga issue na yun, pangkalahatan lang pagkaunawa ko doon, ibig sabihin yung pakikialam ng US sa Pilipinas. Tapos nagpahayag si Mrs. President Cory Aquino excuse, na todo-todong giyera, total war. Oo. Sinagot yan ng CPP-NPA sa buong bansa. Kung giyera din lamang dineklara ng Pangulo, giyera din ang ating isasagot. Sa madaling sabi noon, nag-program kami, nadala ako nasa pamatnugutan o nasa command ng fighting unit sa Laguna, Quezon. Nag-program ng alin-alin mga targets ang bibirahin at gaano kalimit, ilang araw ang pagitan ng bawat target. Halimbawa, munisipyong ito, detachment na yan, ilang araw lang pagitan ang pagbira, ang mga ambush. Kaya bilang command, bilang nasa intelligence officer ako doon, kita ko kung ano ang mangyayari sa loob ng 2 buwan. Ilang mga labanan at saan kaya posible may mga mamatay. Para sa akin noon, may epekto na yun. Dahil alam ko na kung saan Alam ko ang katangian ng mga detachment at saka mga munisipyo, mga ambush sites. Saan kaya posibleng may mamamatay? Ilang kaya posibleng mamatay sa bawat labanan? Tinatantya na yon sa programming. Sa ganitong labanan, pwedeng mamatay 3. Dito sa lugar na ito, pwedeng 2. Tayado na namin yun kung ilan ang mamamatay. Kaya alam namin kung saan pupwesto bilang CO. Alam namin kung saan ligtas, alam namin kung saan mapanganib. Para sa akin, may demoralisasyon yun. Yun, isa yun sa nakakonvince, parang nakapagpabuhay sa paninindigan ko. Dagdag pa dyan yung Alsamasa Vigilante Groups, na ang alam ko sa Alsamasa, dating contact ng NPA o sympathizer ng NPA na bumaligtad na at kumakalaban na sa NPA. Sa akin may epekto yun. Bakit lumalaban yung dating atin? Masakit sa akin yun Tapos nakikita ko yung ilan, may mga palsong ginagawa. Nangihiram ng kaldero yung NPA, hindi sinasauli. Yung palakol, nababali yung hindi sinasauli. Ibig sabihin, kaya naman nagagalit yung mga sibilyan, hindi kasi sinusunod yung patakaran Ibig sabihin, marami mga reklamo rin. Naunawaan ko yun. Ngayon, nagkaka-epekto sa akin, bakit ba ganito yung ating mga mandirigma? Dapat sana ay huwag magalit sa atin yung sibilyan at dapat dumami. Ang natutuwa sa atin ay bakit parang unti-unti sa tingin ko ay maraming nagagalit. Kasi ba nagsasawa na? Halimbawa, itong bahay na lang na ito nagpapatuloy. Pasok ka na pasukan dyan yung mga NPA, ang paa ay mapuputik. Ang sigarilyo di, papitik-pitik ang mga upos, yung mga filter na yan. May karanasan ka ba o naririnig tungkol sa graft and corruption? Na maaring pinademoralize mo rin? Merong bahagi doon nung yung aming kalihim ng district, si Kabuts, kung tawagin. Ang alam ko kasi nung panahon ng eleksyon, nang hostage sila ng mga politiko. Isa na dyan si Gobernador Rodriguez. Isang bag na nakita ko talaga ang daming pera. Nula ako nakakita ng ganong pera simula na ako maging tao. Sabi ko, ganito pala ang NPA. Ang daming pera. Tapos ang fighting unit nun, tasadong ang pagkain. 10 pesos per day. 10 stick ng cigarette per day. Tapos sila naman, kung magpabili, kung mag-aksaya ng baterya sa radyo, mga bagay-bagang napakasimple pero sa akin mahalaga. Dahil ang pagkaunawa ko noon, simpleng pamumuhay, todo-todong pakikibaka, kumbaga, puspusang pakikibaka. Ba't itong mga ito, aksaya? Ang mga baterya, hinaaksaya lamang sa pakikipagtawagan sa yung BHF, yung walkie-talkie, mga negosyante, sa hindi maganda sa tingin ko, mga sabon, nangangaiwanan. Sa madaling sabi, maraming mga pag-aaksaya. Bukod pa, sinabing nawala daw pera. Pinagbintangan yung fighting unit. Kami security nila Yung kadre kasi na pang-district, karaniwan yan, ang bantay dyan, fighting unit. Yan ang security niyan na nakapwesto. Nabawasan daw yung pera. Sa kanya lang yun. Siya lang yung naghahawak nun. Para sa akin, may epekto yun. Isa yun. Alam ko, nagkukurakot ng pera. Yun, isa. Karis, yan bang inyong kilusan ay may kinalaman din doon sa mga raid, kapareho niyang mga logging companies at saka iba-iba pang industriya na nagsusunog ng mga truck, ng mga traktor, ng mga iba pang kagamitan ng mga kumpanya at industriya yan? Ang kalahatan ho ay sasabihin ko sa inyong may kaugnayan ng NPA dyan. Ang patakaran ng NPA sa mga yung mga laging konsesyon na yan, yung mga, sa madaling sabi, yung mga multinationals, kaaway na tinuturing yan. Pusakal na kaaway ng CPP-NPA.
dahil silang kumokontrol daw sa kabuhayan ng mga mamamayan. May mga ilang bahaging tama rin dahil sa kanila silang kumokontrol, silang bumabayad ng mura, malaking tinutubo nila, nakaupo lang sila. Parang sa madaling sabi, may bahaging totoo. Totoo nga nire-read talaga yun. Yung mga bus companies tulad ng BLTV, ang alam kong issue dyan, hinihinga niya. Hindi ko mapapatunayan na hindi naman ako kaharap noon. Pero ang alam ko paninindigan dyan, narinig ko sa kanila, yung mga bangko, isa yun, mamaya natin mag-usapan yung bangko, yung mga bus companies, hihingan niya ng alliance staff o yung finance officer ng region o kaya ng national. Papupuntahin sa mga pabrika, tapos hihingan ng mga kwentada na kung ilang bus ang lumalabas, magkano ang kita ng bawat bus. Sa madaling sabi, alam na kung magkano ang 10% lagi yun eh. Kung magkano ang kinikita ng isang kumpanya, 10% ang kukunin ng CVP, hindi ka pwedeng pumalag. Kaya ikaw ang manager, kayo ang nasa management, hindi ka pwedeng pumalag sa hinihingi ng NPA. Pagka pumalag ang sino mang manager o sino mang boss doon, titirahin yung boss mo. Yung bumibiyahe mga aircon bus na yan, sinusunog, nababalita, totoo yun, NPA ang bumibira noon. Pinababa ang pasahero, wala man sinasaktan, hindi makinukuha ang pera ng mga tao, sinusunog yung bus. Ngayon, sa hindi nakakaunawa, salbahin mga NPA nito, sinasakyan namin, nabala pa kami, pero yun ay political na usapin. Yung relasyon ng NPA at saka noong may-ari ng bus company. Hindi nagbibigay, kaya sinasabotahe. Magkano ang isang bus? Milyon daw ito. No. Ngayon, yun ay warning. Kapag hindi nagbigay, isa pang aircon bus. Ngayon, nabalita ang sunod-sunod na sinusunog. Isa yun, totoo yun. Sa isang organisasyon at kilusan ka, Aris, natural lang yang siyempre nananalapi para ikabubuhay ng organisasyon. Ano naman ang masasabi mo ka, Aris, dyan sa sinasabing forced taxation ng NPA, yung buwis, pangunguha ng buwis sa mga tao? Totoo ho yun na nanghihingi ng buwis. Yung puwersahan, compulsory, puwersahan panghihingi ng buwis. Sa ayaw at sa gusto ay magbibigay ka ng buwis. Dahil ang iyong, gano'n ang panggulat eh. Ang iyong kumpanya, ang iyong negosyo ay dito naglalaro mismo yan. Dito yan, umiikot-ikot lamang sa loob ng teritoryo ng NPA. Kaya hindi ka magbibigay ng buwis. Dahil pag hindi, kaya naming sirain ang iyong kabuhayan. Kaya naming isabotahe. May mga warning yan. Pwedeng isang katiwala, bibirahin. Babayaran mo siyempre ng kumpanya yon. Warning yon. May mga notes. Warning, first warning. Itong isang sasakyan mo, isang bulldozer mo, kung laging isang bulldozer mo, wawasakin ng dinamita yon. Magkano isang bulldozer? Isang 6x mo, isang truck mo, wawasakin yon. Mga warning, totoo yun. Dahil yung sinasabi mo ka, Aris, ay tungkol yan sa malalaking kumpanya, malalaking industriya. Meron ba namang nangyayaring puwersadong buhis sa mga maliliit na mamamayan? nung naandun pa ako sa loob, ang masasabi ko, voluntaryong tulong ng tao eh. Kasi ako isa sa sumusulat din sa mga tao. Kaya ito po ang problema ng unit namin, galing po kami sa labanan, nawala po ang tsinelas namin, kami po walang makain dito, kung pwede ko sana makahingi. May dadating, may tsinelas, may pagkain, may sabon, may sigarilyo. Voluntaryong tulong ang tingin ko noon. Pero kung sa ngayon, napapag-aralan ko, kung pag-aaralan natin, hindi voluntaryo. Dahil kung hindi ka sumusulat, walang nagbibigay. Kung yung voluntaryong may kakategorya, dapat sana'y tahimik lang NPA dyan, nagpo-propaganda, may dumadating. Ito, sa inyo na lang to. Pagtiyagaan nyo na lang ito. Kahit sinong tao dumadating sana, nagbo-voluntaryo nagbibigay. Dahil may NPA na kailangang bigyan ng tulong. Ibig sabihin, sa tingin ko, hindi voluntaryo. Kaya, ang lumalabas yan, simula sa maliliit na mga pangkaraniwang sibilyan na kumikita ng pangkaraniwan, ay voluntaryong hinihingan. Partikular sa mga tindahang maliliit, totoo yun. Noon, dinedepensa ko yun. Hindi naman namimilit ang NPA na manghingi sa maliliit at tindahan sa barangay. Totoo pala yun. May tindahan ito, may tindahan ito. Kami po walang panglaban sabon, wala po kami sigarilyo, wala po kami ganito. Ilang putol na sabon ho ang kaya niyong ibigay. Kami po walang makain dito, ilang salop na bigas o ilang kilong bigas ang kaya niyang ibigay. Siyempre, nasulatan hindi magbibigay. Magbibigay siya ng kaya niya. Halimbawa, hiningan siya ng 4 putol na sabon, magbibigay lang ng 2. Compulsory pa rin pagbibigay niya yun eh. Ang ibig mo sabihin ka, Aris, ay nagbibigay sa pamamagitan ng sulat ninyo dahil sa natatakot. Karaniwan na yun. Merong ilang mga personal na mga tulong. Halimbawa, ito'y ninakawan. Inireklamo isang magnanakaw, napatay ng NPA yun.
kaibigan matalik yun ng NPA. Hindi sinusugpo mo magnanakaw. Magandang gawain yung lipulin na masama, pero yung usapin ng pagtulong, ibig sabihin personal na. Natulungan mo kasi ang isang individual, kaya kapag nakatulong ka, ano man oras dumating ang NPA, kahit na madaling araw o ano pa mang oras, bumabagyo, hindi maaari hindi ka magbibigay ng pagkain o hindi ka maaari hindi sasama para i-guide mo sila sa gubat o kaya sa baryo. Anong masasabi mong pinakamatinding dahilan mo na nagtulak sa'yo para magbalik loob? Isa sa nagtulak sa akin dyan, yung pagtutol ko na sa karahasan. Kung babalikan yung kwento natin kanina, dati ako nasa fighting unit, 2 taon, 1986 to 1988. Sa loob ng 2 taon na yon ay may ilang ambush, siguro baka 6 na raid, 6 na ambush, ilang isparo na samahan ko. Tapos may ilang beses akong nasugatan ng maliliit, ibig sabihin, okay lang ako hindi naman ako napinsala, hindi mo ako pilay. Magamat ang kamay ko, medyo balda isa, pero okay lang. Ang nakademoral sa akin doon, yung pinakamatapang namin kasama sa fighting unit, wala nang maraming usapang, basta ang nakaplano ay siya ang assault sa pintuan na yan. Sa antimanong putukan, assault ka agad siya doon. Walang problema sa kanya, sabi, pinakamatapang nang nakilala ko. Nung siya'y nabalda, iniwanan sa baryo, nakalimutan na siya, dahil hindi na pwede lumakad. Mainit na siya sa military, nagtago na lang siya sa gubat, nagtago na siya sa iba't ibang bayan, hindi na nakontak ng unit. Sa akin may epekto. Paano kung ako mahirap na tao, mabalda ako, maiwanan ako sa baryo? Ay mabuti na mabuti, 1 linggo mapapakain ako ng isang sibilyan. Pero yung 1 taon, 5 taon, habang buhay ako nandun, hindi nakakayanin ng tao. Mabuti kung mayaman ako. Dahil ako maski naka-wheelchair lang ako sa aming bahay, hindi na ako lalabas, okay lang ako mabubuhay. Kaya sa tingin ko, delikado ako pag ako nabalda. Hindi balik ko automatic patay ka agad. Sabi ko nga, kung itong tama ko dito sa paa tumama, wala na, naiwanan ako sa baryo. Kaya ayaw ko na mangyari yun, ayaw ko na sa labanan, isa yun, ayaw ko na. Kaya nagpa-transfer ako noon, nagmumukha ako magpalipat sa territorial unit. Isa na sa nakademoralize sa akin yun. Yung pagdami ng alsamasa, yung vigilante na yan, itong korupsyon sa loob, yung nakawan ng pera. Tapos yung isinusubo kami sa labanan, nakikita ko, husto sa tsorya, sinasalita ng salita yung mga mga professional na mga namumuno, yung mga kadre. Galing Maynila, ito ang mga bibirahin natin, mga targets, munisipyo, detachment, ito ang mga ambush sites. Sige, ganitong buwan, 3 buwan, maglunsad kayo ng ambush, raid. Kailangang matugunan natin ang ganitong labanan na panawagan natin. Okay. Pero pagdating na aktual na isa sa yung mag-iimplementa na ng programa, di sa aktual, ang nangyayari, sa panahon ng... Teka, pumitik siya na. Sa aktual, sa pag-implementa ng programa, ay mga operasyonin, mga i-raid at mga i-ambush, mga i-isparo. Ang mga kadreng nagbababa sa amin ng mga misyon na yon, hindi kasali. Ibig sabihin, kami pala na mga karaniwang taga-baryo na naging miyembro ng CPP, kami ang pansubo sa labanan. Katunayan yan, meron 20 taon na sa partido, katulad ng mga founder ng CPP, katulad nila Ka Roger, hindi man lang nadaplisan ng bala, minsan lang nakapagpaputok ng baril at hindi sanay maglinis na kanya Armalite. Kami naman may 1 taon, 2 taon namatay na sa NPA. Merong 1 buwan, 1 labanan lang namatay na sa NPA. Ibig sabihin, parang tabi naman tayo sa organisasyon ng iba pa. Pansubo yung mga magsasaka, pansubo sa labanan yung mga taga-kanayunan. Samantala yung mga kadre na may kotse pa pala. Demokrasya, ang biruhan nga namin, demokrasya ba itong pakotse-kotse ka pa at aircon. Samantala kami nasa bundok, walang ulam. Yan ba? May bahaging nakapagbaba ng moral ko yun, yung gano'n. Merong isa pa, nung special election sa Quezon, kung natandaan nyo, nung sa pang-gobernador ba yun? Ipinabibira sa amin si ex-General Andres Ramos. Sabi ko, mga kasama, ako naman hindi nagmamagaling na tao. Pero may alam ako sa intelligence operation. Ano ba ang kalagayan ng target? Ano ba ang sasakyan ang ginagamit niya? Saan yan dumadaan? Ano bang oras lagi dumadaan? Saan natin pwede mabira yan? Wala yun. Bahala na kayo doon. Hindi po pwede yan. Bigyan nyo kami 2 linggo, paano mo na mabibira yun? Yung sabihin, basta pumunta kayo sa area. Sa panig ko ako kakunting panahon pa, maikling panahon pa ako naging CO. Pero alam ko kung ano ang rekisito, ano ang mga kailangan bago ang isang combat operation. Kailangan mo na intelligence operation. Susubo na kagad, pinatulak kami sa kabayanan, doon na kayo at birahin nyo na yung target. Naandun, nagmi-meeting di abanse kung tawagin. Nagsasalita na sa gitna ng Lucena. Sabi ko, hindi ko kayang birahin, hindi ko kayang pamunuan yan.
magre-resign ako, hindi ko kaya. Dalawang araw pa kami, dalawang gabi pa lang kami doon, pinabibira sa amin, hindi ko kaya. Wala